Hello? Hello, good morning everyone. Hello? 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 Yan. Hello, mic test. Tayo po mag-umpisa na sa ating gawain ngayong umaga. Please be seated. Yung mga tao po dyan sa kabila, kung mayroon pa po dyan, please come forward. Pasok na po tayo sa ating worship service hall. Okay? Let's all rise. Let's open our Bibles in Leviticus chapter 22. Let's read the whole chapter. Basahin po natin ang salit-salitan, Leviticus chapter 22 up to verse 33. Let's read it responsibly. And the Lord spake unto Moses, saying, Say unto them, whosoever he be of all your seed among your generations, that goeth unto the holy things which the children of Israel hallow unto the Lord, having his uncleanness upon him, that soul shall be cut off from my presence. I am the Lord. Or whosoever toucheth any creeping thing, whereby he may be made unclean, or a man of whom he may take uncleanness, whatsoever uncleanness he hath. And when the sun is down, he shall be clean, and he shall afterward eat of the holy things, because it is his food. They shall therefore keep mine ordinance, lest they bear sin for it, and die therefore. If they profane it, I the Lord do sanctify them. But if the priest buy any soul with his money, he shall eat of it, and he that is born in his house, they shall eat of his meat. But if the priest's daughter be a widow or divorced, and have no child, and it is returned unto her father's house, as in her youth, she shall eat of her father's meat, but there shall no stranger eat thereof. And they shall not profane the holy things of the children of Israel, which they offer unto the Lord. And the Lord spake unto Moses, saying,
Ye shall offer at your own will a male without blemish of the beeves, of the sheep, or of the goats. And whosoever offereth a sacrifice of peace offerings unto the Lord to accomplish his vow, or a freewill offering in beeves or sheep, it shall be perfect to be accepted. There shall be no blemish therein. Either a bullock or a lamb that hath any thing superfluous or lacking in his parts, that mayest thou offer for a freewill offering, but for a vow it shall not be accepted. Neither from a stranger's hand shall ye offer the bread of your God of any of this, because their corruption is in them, and blemishes be in them, they shall not be accepted for you. When a bullock or a sheep or a goat is brought forth, then it shall be 7 days under the dam, and from the 8th day and henceforth it shall be accepted for an offering made by fire unto the Lord. And when ye will offer a sacrifice of thanksgiving unto the Lord, offer it at your own will. Therefore shall ye keep my commandments and do them. I am the Lord. Let's all together in verse 33. That brought you out of the land of Egypt to be your God, I am the Lord. Meron po tayong tatlong tanong na ating babasahin. Bakit ako naririto? Upang sambahin ang buhay na Diyos na siyang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Bakit mahal ko ang church na ito? Dahil sa church na ito, itinuturo ang katotohanan at pawa ang katotohanan lamang. Taas po natin ating mga Biblia. Ito ang aking Biblia, salita ito ng Diyos, binabasa ko ito, sinusunod ko ito, babaguhin ako nito, kaya minamahal ko ito, kasiyahan nawa ako ng Diyos. Tayo manalangin. Lord, ang maraming Diyos na dakila sa lahat, salamat Panginoon sa inyong kabutihan, sa aming mga buhay. Salamat po sa kaligtasan na naming natamo sa inyo, Panginoon. Lord, sa mga oras po na ito, kayo po ang manguna sa aming gawain. Bless niyo po ang gawain na ito. At nawa po, O Lord, linisin niyo po ang aming mga puso at kaluluwa. Nang sa gayon, makalapit po kami sa inyong banal na trono, Panginoon, sa mga oras na ito. And then, O Lord, dalangin po namin ang maayos at malinis na internet connection sa aming mga Zoom na nagpa-participate po ngayon sa gawain po ninyo. Nawa po wala pong maging interruption sa aming mga internet connection, sa aming mga wifi, O Lord. Then, humingi rin po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Manatili po tayong nakatayo. And good morning. God is good. And all the time. Amen. And before we sing praises to Him, batiin na naman po natin yung ating mga katabi. Good morning. Happy Lord's Day. Nagagalak ako makasama kita ngayong araw na ito. Ayan. Let's sing praises unto the Lord. Let's sing praise Him, praise Him. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing, oh, worth His wonderful love proclaim.
salvation. Hail him, Jesus the crucified. Sound his praises, Jesus who bore our sorrows. Love unbounded, wonderful, deep and strong. Praise him, tell of his excellent greatness. Praise him, ever in joyful song. Praise him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portals, loud with hosannas ring. Jesus, Savior, reigneth forever and ever. Crown him, prophet and priest and king. Christ is coming, over the world victorious. Power and glory unto the Lord belong. Praise him, tell of his excellent greatness. Praise him, ever in joyful song. Praise him, ever in joyful song. Let's sing another song, Glory to his name. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to his name, glory to his name, glory to his name. There to my heart was the blood applied. Glory to his name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where he took me in. Glory to his name. Glory to his name. Glory to his name. There to my heart was the blood applied. Glory to his name. Oh, precious fountain that saves from sin. I am so glad I have entered in. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to his name. Glory to his name. Glory to his name. There to my heart was the blood applied. Glory to his name. Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Plunge in today and be made complete. Glory to his name. Glory to his name. Glory to his name. There to my heart was the blood applied. Glory to his name. Glory to his name. Glory to his name. There to my heart was the blood applied. Glory to his name. Amen. Let's sing our last song, Wonderful Grace of Jesus. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin?
taking away my burden, setting my spirit free, for the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, darkening like a fountain, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. All ladies, please. Amen. All together now, please. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. All men. Wonderful grace of Jesus, reaching the most defiled, by its transforming power, making me God's dear child, purchasing peace and heaven for all eternity, for the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountain, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. To God be all the glory. Pwede na po tayo makaupo. As we move forward, dako tayo sa ating mga welcome and announcement. By the way, Happy New Year po sa ating lahat. Ano ba yung mga natin, Christmas resolution? New Year's resolution. Diet ba? O ano? Dayla. Kami ni Maymay, mag-ano daw kami, biggest loser eh. Sino ba gusto sumali? Parang mahirap yata yun, no? Mahirap, no? Wag na lang. Okay. Then, Happy New Year din po dyan sa inyo, Nanay Mabes. From US, Happy New Year po. Salamat po at nakasama po namin kayo ngayon sa ating gawain. Then, salamat po sa bawat isa na narito. Then, salamat din kay Ate Nene na nandiyan ngayon na kasama po natin. Salamat. We miss you. Sana tuloy-tuloy na yan. Then, salamat din po sa nagkaloob ng ating bulaklak. Then, ayan yung ating mga event
this coming January. January 7, I think this is Wednesday. Lord's Supper at Beta. Anong oras po ito, Pastor? Onwards, 5:30. Okay? Siguro arrange natin to, especially yung mga gusto sumama in transportation. Okay? Announce nyo po, Pastor, kung ano po yung exact timing para yung mga pupunta doon, bali doon na rin yung prayer meeting natin. Okay. Then, January 25th, ayan, Pastor Aris Commissioning. Ano po to? Doon na tayo maghapon? Sunday morning, doon na po tayo. Until afternoon po ba? O what? Afternoon lang po. May service tayo dito ng morning. Okay? February 15, Bethany's 72nd anniversary. Wow! 72nd. I hope we reach yung ganyang ganyang year. Boy ka pa kaya dito pa. Boy pa kaya tayo dito. Pero we don't know. Only God knows. Pero hopefully, February 17 and 19, World's Mission Conference at Bethany. Okay? Then, as usual, yung ating pong mga gawain, church ministry, every Wednesday po yung ating prayer meeting at 7. Resume na po ulit tayo every Wednesday. Na po ang ating prayer meeting at every 7 p.m. Kung wala po kayong ginagawa sa inyong mga bahay, punta po kayo dito sa church upang tayo po ay magpuri, magpasalamat po sa ating Panginoon. And then, kung may rin po kayo, open din po yung ating Zoom dyan. Then yung ating Sunday School every 9 a.m. And then yung ating worship service at 10. Then, dako po tayo sa ating pagbibigay, sa ating mga tithes and offering. Andiyan na po yung ating tithe offering box. Pakihulog na lang po natin. Meron po ba kayong isama sa panalangin this morning? Si Maymay. Ano ba sakit ni Maymay? Sukatae. Overeating. Overeating. Okay. To UAE. When? This week. Okay. Then, pakiusap lang po doon sa ating mga bata. Mag-uumpisa na yung, because I observe this lagi. Pag darating na yung service, tatayo kayo doon, lalabas kayo. Please, stop it. Remain on your seats. Makinig po tayo sa ating gawain. Nakikiusap po ako sa inyo, especially yung ating mga kabataan. Pag umpisa na ho yung service, please remain on your seats. Makinig po tayo sa mensahe na ibibigay po sa atin ng Panginoon. It's very important to us. Okay? Understood po ba mga kids? Kasi binigyan na tayo ng time kanina na 5 minutes bago tayo mag-umpisa ng ating worship natin, na gawin nyo na yung mga gusto ninyo. So, please don't stand. Remain still on your seats and listen to the Word of God. Okay? Let's pray. Lord, ang manaming Diyos na dakila sa lahat, salamat po, O Lord, sa inyong kabutihan, sa grasya na aming natamo sa inyo, Panginoon. Salamat po, O Lord, sa mga bagay nito. Salamat din po, O Lord, sa
blessing na aming natatanggap sa inyo, Panginoon. Lord, tanggapin niyo po ang aming mga tithes and offering. Nawa po, Lord, gamitin po niyo ito para sa inyo pong pagkalat ng inyong salita sa buong daigdig, sa buong sanlibutan, Panginoon. Salamat po, O Lord, sa mga taong nagbigay. Salamat din po sa mga hindi nagbigay, Panginoon. Pagkalooban niyo po sila ng inyong grace, ng grasya, Panginoon, na sa gayon, matamasa po nila ang inyong kabutihan, ang pagpapala na bumuhos po sa kanila, Panginoon. Then we pray, O Lord, sa mga kapatiran po namin na ngayon na hindi po namin nakakasama. Lord, especially sa may mga karamdaman kay Maymay, Lord, kayo pong humipo sa kanila. Na nawa po, pagalingin niyo po sila, sa gayon maranasan po nila ang inyong kabutihan na nagmumula sa inyo, Panginoon. And we pray, O Lord, for traveling mercy of Brother Lando and Sister Nati going to UAE this week. Kayo po, O Lord, ang mag-ingat, maggabay sa mga matatanda na ito, Panginoon, na kayo pong mag-ingat sa kanila at nawa po ay maging maayos, maging safe ang kanilang pagbiyahe, Panginoon, papunta sa UAE, Panginoon. Lord, prepare nyo rin po ang aming mga puso sa mga oras nito para po sa pakikinig ng inyong salita. Nawa po, kayo po ang humipo sa bawat isa na matouch po sa inyong mensahe sa mga oras na ito, Panginoon. Lahat po ng mga bagay nito ay aking pong dinadalangin sa inyo. Jesus name pray. Amen. May call on the choir. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and
multiplication. Amen. Thank you, choir. Worthy is the Lamb that was slain. Worthy ba ang Panginoon sa mga pagbibigay natin ng papuri sa Kanya? Amen. He is worthy. He conducted everything. No, ito ang pagkilos ng Panginoon at ang Kanyang plano sa lahat ng Kanyang nilikha. Revelations 4:11, ano ang sinabi ng Panginoon? Thou art worthy, O Lord, to receive glory, honor, and power, for Thou hast created all things. For Thy pleasure they are and were created. And sa kadakilaan ng Panginoon, He is worthy of our praise. Maalala natin, ang first Sunday natin ng December, afternoon, papuri sa kapuri-puri. No? Salamat, choir, for that wonderful singing. Pray natin na dumami pa ang ating mga visitors. Ngayong Sunday, ngayong 2026, let's strive more for God. Hindi ito ibig sabihin na bagong taon, bagong buhay. Nang walang magbabago, hindi magpapatuloy at mas mag-iinit. Yung New Year's resolution, madalas, hanggang simula lang yan. No? Hanggang umpisa lang. As pagkatapos, wala na. And I noticed, pinag-pray natin na magkaroon tayo ng trucks, tama? Pinag-pray natin to, and even yung pantatak natin, na-order natin ulit. And sabi ko, hindi na nagagamit. Huwag natin hayaan yung mga bagay na masisira na lang na hindi natin nagagamit. Kasi etong papel lang naman talaga to, na alam natin na maraming kinakatakutan dito ni Ate Aida. Ano ba yung kinakatakutan ni Ate Aida? Ipis. Maraming ipis. Ipis ang magbabasa nito. No? Ipis ang kakain nito. Hindi sila maliligtas. Baka sabihin nila pag din sa langit, thank you. No? Sila yung nakabasa. Ibigay natin. Magkaroon tayo. Nagbaon lagi. Every after service, dala tayo. Tapos dala akong 20 ngayong linggo. No? Example lang natin. Dala akong 20 ngayong linggo. Pagbalik ko ng Wednesday, 20 ulit. No? Hanggang tumagal, sabi mo, kulang na yung 20. No? Every time na siguro may pasahero, makasakay ka ng jeep, abot mo lang, hindi ka naman nahihingi ng 5. No? Kung marami sa jeep ngayon, lalagay lang nila sa lap mo, dito sa legs mo. Dapat na yun, may 5 piso, may 10 pagbalik. Sa atin, wala naman tong kapalit. No? Hindi, ito yung... Effective pa ba to? Effective pa ba ang salita ng Panginoon? Nakapagligtas pa ba? Amen. Ibigay natin. No? And the Lord will add to the church daily such as should be saved. Alangan pray lang tayo ng pray na, Lord, paramihin mo kami dito sa Shiloh. Bigyan niyo pa kami ng mga tao na makakasama namin sa pagmiministeryo sa inyo. So wala tayong ginagawa para dumami tayo. No? Kaya, ngayong umaga, pag-usapan po natin ang pinaka-importante, isa sa pinaka-importanting bagay dito sa mundo na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Buksan po natin ating mga Bible sa 1 Thessalonians. I know that this verse is very common sa ating lahat. Ayan ko po ang lahat na tumayo. Buksan natin ang salita ng Panginoon. Sa 1 Thessalonians, isang verse lang ating babasahin. A life of being thankful. Pagpapasalamat sa Panginoon. Let's start our year with a year or a day of thanksgiving. Papasalamat sa Panginoon. A life of being thankful to God. 1 Thessalonians 5:18. Your Bible, please. 1 Thessalonians 5, verse number 18. Kung andyan na po, please say amen. 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 Basahin natin ng sabay-sabay. Verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. This the most important 3 words sa verse na ito. In
everything. Sa lahat ng bagay. Hindi sinabi na for everything, para sa lahat ng bagay. Hindi to everything, but in. The preposition is in. Whatever situation in your life is, hindi ko alam, iba tayo ng courses ng buhay. But the Bible says, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Let's pray. Heavenly Father, we praise and thank you sa umagang ito, where we are being gathered together sa isa, Panginoon, as a member of this church, Panginoon. Salamat for gathering us, na kami ay buhay pa, kami ay kumikilos pa, Panginoon, may hininga pa sa aming buhay. It is only by your mercy and grace that we are not yet consumed. Salamat, Panginoon. And Lord, we pray that this life will be an offering sa inyo. Make our lives an hallelujah. And Lord, we pray that this message for this morning ay maging pagpapala sa aming lahat at hindi kami uuwi at lalabas sa simbahang ito na ganun pa rin ang aming mga buhay, Panginoon, na walang pagbabago. But Lord, tear us down and build us up, Panginoon, na kami po, ang buhay namin ay maging reflection ng inyong pagmamahal na sa aming mga pamilya, sa mga nakakilala sa amin, sa aming mga kaibigan, sa aming mga trabaho. Naway, Panginoon, kayo ang makita at may taas sa aming buhay, not just on Sundays, but in every day of our life, Panginoon. Salamat for your word na aming pagsasaluhan ngayon, Panginoon. Kayo po ang magpala sa bawat makikinig, Panginoon, sa bawat membro, sa bawat visitors, and even sa akin, Panginoon. Hide me with your love and with your grace, Panginoon, na hindi po ako ang makita, but inyong kapangyarihan at inyong presensya ang aming mapagsaluhan ngayong umaga. Lord, we are nothing apart from you. Please forgive us from all the sins that we've committed. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayo makaupo. The most important three words here in this, in everything. In everything. Whatever situation you are in life today, give thanks. Pasalamat. No? For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Marami siguro nakatanggap sa ating regalo during Pasko. Tama? Kahit exchange gift man yan. Pero I do believe, lalo na siguro sa school, na walang wish list. No? Walang wish list madalas sa school. Ngayon siguro meron na. Pag nakatanggap ka ng mug, nakatanggap ka ng towel, ano kaya itsura mo? No? Mug na naman. Last year, mug lang yung natanggap ko. Ngayong year, mug pa rin. Isa lang naman bibig ko. Ang dami ko ng baso. Towel na naman, face towel. Alam niyo yung bata ko, ayoko nakakatanggap ng face towel. Nakakainis. No? Lalo na yung tinatawag na sunrise. No? Sunrise. Good morning. Towel. No? Good morning towel. Ano ba itsura nun? Yung puti na mahaba na panghilot. Gamit. Pang driver. Ayaw natin. But the Bible says, in whatever situation, hindi dahil sa matatanggap mo, kundi dahil kung anong meron ka, you should give thanks. Bakit daw? For this is the will. Ano ba yung will? Ito yung kagustuhan, ninanais ng Panginoon sa buhay mo. Pastor, may sakit ako, magpasalamat pa rin ba ako? One of the reasons of that we do not actually recognize God's assessment of living in these last days as being thankful, ay isang pinakamabigat na rason na hindi tayo nakapagpasalamat sa Panginoon is sometimes we don't know how to distinct, pag-ibahin ang being politeness and thankfulness. No? Ito yung danger. Bihin ko muna to sa ating umaga ngayon. Politeness and thankfulness. Ano ba ang politeness? Politeness. Pag may natanggap ka, binigyan ka ng maganda, anong sasabihin mo? Thank you.
Pag nag-good morning sa'yo, anong sasabihin mo? Good morning. Pag sinabing, ang ganda mo, kahit hindi totoo, sabihin mo rin na, ang ganda mo rin. Out of being polite. At tayo mga Pilipino, we are polite, no? Hindi tayo, ako, laging bilin ako, nagpapasalamat ako sa mga magulang na wala man sila dito ngayon. Pero dala-dala ko ang kanilang mga tinuro sa akin mula nung bata pa ako na you should be polite. Hindi ka aso. Pagpapasok ka sa isang bahay, whether kung sino man yan, pagpapasok ka, bumati ka. No? Good morning po. Good morning. Pasok po ko. Hindi yung aso, yung aso tumatahol pa. No? No? Aso. Bless ka, mag-kiss ka. Politeness, no? Buksan muna natin 2 Timothy chapter number 3, verse number 1. Politeness. Thankfulness is different from being polite. Hindi ito dahil lang nakatanggap ka, hindi dahil sinabihan ka, but thankful sa kung anong situation, in everything give thanks, for this is the will of God. And distinction of politeness and thankfulness. Tingnan natin in 2 Timothy chapter number 3, verse number 1. This also know that in the last days, perilous time shall come. Ano daw? For men shall be lovers of their own selves. Mas inuuna yung sarili. Hayaan natin yung iba. No? Kaya nga alam natin ngayon kung mababalik lang ang blood control. No? Makikita natin, ano ba? Sino ba inuuna nila? Siyempre, sarili nila. Hayaan natin yung ibang Pilipino, mga lunod sila dyan sa baha. Basta masaya tayo. No? For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, mayabang, blasphemers, disobedient to parents. Agay. Yung tamaan. No? Unthankful, unholy, without natural affections, truce breakers. Pero putulin muna natin dyan, sa verse number 2. If we aren't thankful, sinabi ng Panginoon, perilous time shall comes. And kung mapapansin natin dito sa verse number 2, mabibigat na mga bagay. Ano ba nga itong mga bagay na ito? For men shall be lovers of their own selves. Mabigat to, tama? Mabigat. Covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. But notice the word there. Unthankful. Hindi mapasalamatan. Hindi nagpapasalamat. And if we aren't thankful, hindi tayo marunong magpasalamat for whatever situation you are in, God hates it. Ayaw ng Diyos sa mga taong hindi marunong magpasalamat sa Diyos. As I hope this year will be days of not ingratitude but of thanksgiving. No? Kasi ang mga tao ngayon sa atin, lalo na siguro kahit expected na natin na makakatanggap tayo sa ating exchange gift ng regalo, we are being presumptuous na ina-expect na ito yung matatanggap ko, ito yung nilagay ko sa wishlist ko eh. No? Bawat isang tao ngayon, ganyan na. Inisip natin na, ano kaya ang dala ni Pastor na snack pag good news class na din? Yan na naman, biscuit na naman. No? Politeness is responding to gracious actions. While being thankful, alam nyo sa Pasko, nakakalungkot, may mga batang kumakanta ng, ano bang kanta ngayon? Iba-iba na, hindi ko na alam yung mga bagong kanta ngayon. No? Dati, kanta pa namin ang Pasko ay sumapit. Ngayon, iba na, English na. Minsan, hindi natin maintindihan. Pero madalas maintindihan natin sa dulo ang banda. Thank you. Thank you. Pag binigyan mo na malaki, ang babait ninyo. Thank you. Pero pag 5 piso, 10, ang babarat ninyo. Thank you. Binigyan mo na nga, barat ka pa rin. That's people today. No?
Politeness, as critical as it is learned behavior. Natututunan natin. But thankfulness, many times we are not careful. It may not reflect what is in our hearts. Kaya nga, pag nakatanggap, ang babarat. Ito lang regalo sa akin. Ito lang binigay sa akin. While thankfulness is an attitude of heart, that's why when we say it with our lips, and it must be validated with our lives. Totoo ito sa ating mga buhay. Hindi tayo mapagreklamo na, ito na naman. No? Alam nyo, ang buhay pa lang natin. Kanina, 7:30, exactly 7:30, I received a text message na si Rainiel, isa sa singer sa choir, sa Bethany. Ngayong umaga, wala na. Namatay na. Kanina madaling araw, nakita pa daw na nakaupo siya at nire-revive siya. Last revive sa kanya, bumangon siya at wala na. Naglupasay at namatay na. If you are alive today, say thankful. Lord, salamat. Pagkagising man lang natin, nakasabi ba tayo sa Panginoon, Lord, salamat, buhay pa ako ngayon. Lord, salamat, pwede akong mamatay habang natutulog ako. Pwede akong bangungutin. Pwede akong hindi na magising. Pagkagising ko, impyerno. Langit na. No? Lord, salamat. Kanina, sabi ko, grabe, Sunday na Sunday. No? He is a homeboy. Sa 9th floor siya, privileged student. Doon siya namatay. Pray ko sa Panginoon, Lord, kung mamamatay man ako, nakatulog lang. At alam niyo, isang prayer ko, Lord, unahin niyo pong patayin yung pamilya ko. Huwag muna ako. Kasi pag ako akong namatay, iiyak sila. Ayokong nakikita umiyak si mama at papa ko. Kaya unahin mo sila, Lord, please. Yung prayer ko. Para ako lang, no? Ako lang. Kahit His Lord, ayoko nakikitang umiiyak. Makagulgul yun pag umiiyak. Lord, wag. Sila unahin mo. Okay lang sa akin masaktan. No? But thankfulness is an attitude of the heart. Hindi ito dahil lang sa kung anong natanggap natin. That's why when we say it with our lips, it must be validated with our lives. Something that we are, God is not interested of bunch of flowery words sa ating mga buhay, not of flowery actions kung ano man yung ginagawa natin. But when we pray, He most definitely, we care with our hearts and minds, not only what is kung anong natatanggap natin, but for whatever situation we are in. That's why God hates vain repetitions. Yung mga prayer na paulit-ulit lang na, Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners now and Amen. Our Father, which art in heaven, holy Amen. Tapos na. Wala ka man lang totoong pagpapasalamat sa Panginoon, no? When we pray, it must be inside our Lord. Salamat. Lord, kay buti mo sa buhay ko. Lagi nga tinatanong ni Joy, every time na magpapasong lead, God is good. All the time. All the time, God is always good. No? It's faithfulness and goodness ng Panginoon sa buhay natin. Even with our very own lives. And before tayo pumunta sa ating mga tatlong punto ngayong umaga, tatlo lang tayo, buksan lang natin mga verses, ilang verses, to lead us kung ano man yung gustong gawin ng Panginoon sa ating buhay o attitude natin towards God. Romans chapter 12, verse number 2. Romans 12, verse number 2. Basahin ko lang number 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service, and be not conformed to this world. Ang mundo ngayon, wala nang pagpapasalamat na tunay. No? May reklamo pa yan. Duraan ka pa sa mukha ng batang yan. Bigyan mo ng 5. But be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Gusto ba natin sa buhay natin na ang Diyos ay masaya? Alam nyo, pag masaya ang Diyos sa buhay natin, pagpapala ang kanyang isusukli. Hindi nga sukli, binibigay, at ang sukli natin ay please sa Panginoon. Yun lang yung sukli natin. That's why when David said, what shall I render unto the Lord
for all His benefits toward me. Galatians chapter 6, verse number 3 and 4. Galatians chapter 6, verses 3 and 4. The Bible says in verse number 3, "For if any man think of himself to be something," iniisip niya na, ganito ako, galing ako. No? Alam niyo, little knowledge is dangerous. Kaya pag sinasabi mo, alam ko yan, magaling ako dyan. Pagdating ng trahedya, ikaw yung aasahan, wala. No? And the Bible says, "For if man think of himself to be something, when he is nothing, niloloko mo lang ang sarili mo. But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in other." In 1 Thessalonians 5:21, sa ating text, 1 Thessalonians chapter 5, verse number 21, the Bible says, "Prove all things, hold fast that which is good." In our lives, laging sinasabi ni Pastor dito, na dapat ang sinasabi natin, o kung ano man yung sinasabi natin sa ating bibig, ay ginagawa natin sa ating buhay. Tama? Bibig at buhay lagi. And in our life, let us prove that God is always right. Tama. We came here not to prove ourselves. Hindi tayo nandito para to prove any other, na patunayan natin ang ating mga sarili na, oy, alam nyo, ganito ako. No? Kundi ang Diyos ang pinapatunayan natin na ang kanyang salita ay totoo. Kaya nga lagi natin binabanggit every Sunday, ito ang salita ng Diyos, binabasa ko ito, sinusunod ko ito, papalain ako nito. Binabasa ko ito, sinusunod ko ito, minamahal ko ito, pagpapalain ako ito. No? Let us prove that God is always right. We came here not to prove any other. By the way, thankfulness is not an option. No? Hindi ito option lang na pagpipilian mo na magpapasalamat ba ako, hindi. But it is a command. In chapter 4, it is how to live a life that is pleasing to the Lord. Or in chapter 4, ito yung mga sinabi ng Panginoon sa 1 Thessalonians chapter 4, na ito yung mga sinabi ng Panginoon na kung paano tayo kumilos bilang isang anak ng Panginoon dito sa mundo. A life that is pleasing to God. And also, a reminder that Jesus is coming very soon. Babalik ba ang Panginoon? Naniniwala pa ba tayong babalik ang Panginoon? Babalik ang Panginoon. Kaya nga dapat mag-ingat tayo sa ating mga ginagawa. Baka maabutan tayo ng Diyos na kung ano-anong ginagawa natin. No? Abutan, uy, Lord, bumalik ka na pala. No? Walang time first dyan. No, time first. Wala. And chapter 4 is a reminder that Jesus is coming very soon. Our very hope. And in chapter number 5, these are the list kung paano natin tayo dapat, habang hinihintay natin ang pagbalik ng Panginoon, paano tayo kikilos? Paano tayo umaasta sa buhay na ito? In chapter number 5, "But of the times and the seasons, brethren, you have need that I write unto you. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night." Pagbalik ng Diyos. And etong sa mga sumusunod, sa mga verses, in verse number 16, "Rejoice evermore." 17, "Pray without ceasing." 18, na pinaka-text natin ngayon, "In everything." Padaanin muna natin. "Give thanks." Ba yun? Ay, si Jarvis. Hindi pala sa inyo. In verse number 18, these are the list kung paano tayo dapat kumilos sa mundong to. Verse number 18, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." Number 1 point, unang punto, ang thankfulness natin. A life of being thankful to God. Number 1, being thankful challenges what we believe about God. Anong pinapaniwalaan natin sa Diyos?
Alam nyo, I've set ang theme ng choir for this month is praise and attributes ng Panginoon. Marami tayong mga bagay na dapat pagpasalamatan ng Panginoon. At isabi sa kanta ni Sandy Patty, na isa sa favorite kong song, sinabi niya doon, Lord, I praise you not for all the mighty things that you have done, though God is worthy of praise and worship and thankfulness natin dahil sa kanyang mga ginawa. Pero sabi niya, I think, di ko pinapasalamatan, not for all the mighty things but what you have done, but I thank you for who you are, kung sino ka, Panginoon. Unang-una, maraming attributes ang Panginoon. It is being faithful, He is being, holy, just, gracious. But with these three, etong tatlo pa lang dapat. Ano ba yung tatlo, Pastor? Na lagi alam nating lahat. God is an omniscient God. God is an omnipresent God. God is an omnipotent God. Ano ba yung omniscience ng Panginoon? Alam ng Diyos ang lahat. Alam kaya ng Diyos na nagka-COVID-19? Alam niya. Wala, pagdating sa langit, walang angel doon na nag-report, Lord, may COVID-19 sa earth. No? Magulat ang Panginoon, bago yan ah. Wala yan sa program natin ngayong taon ah. No? Reporting yung angels, sabi ni Lord, sino bang in charge dyan? No? Sino bang in charge dyan sa mga pestilence na yan? No? Emergency meeting muna tayo. Walang ganun. Walang ganun pagdating sa alam ng Diyos ang lahat. He is omniscient. And because God is omniscient, alam ng Diyos ang lahat, we can rely on Him. Pwede mag-rely sa Kanya. Because alam ng Diyos ang lahat. Lord, alam mo naman ang lahat eh. Ito mga nangyayari sa amin, even the COVID-19 na dumaan, Lord, alam mo to. Kaya, Lord, help me to rely, to trust, and to obey kung ano man yung gusto niyo. And with this omniscient ang Panginoon, we can be victorious. Lord, alam mo ang lahat. Itong promise na i-claim ko, alam mo ang lahat, Panginoon. No? Sometimes, nagpapasalamat ako sa buhay ni Job. No? Hindi yun aksidente sa Panginoon ang buhay ni Job. Every time na binabasa ko yung book of Job, huminga muna akong lalim. Eto na naman tayo sa book of Job. No, ang ganda ng kanyang buhay, masagaan ang buhay, masaya, may magandang asawa, may mga anak, no? Mayaman na buhay, masagaan ang buhay. And then just for a season, just a click, nawala ang lahat. Namatay ang kanyang mga anak, ninakaw ang kanyang mga ari-arian, nasunog ang kanyang lahat ng ari-arian. At ang last ay sinabi ng asawa niya, gusto mag-divorce siguro ng asawa niya. No? Iwalay na tayo. Sinabi niya pa, curse God and die. Tungluhin mo yung Diyos at mamatay ka na. No? Salamat tayo sa ating mga asawa. No? O inyong mga asawa pala. Napapasalamat ba kayo sa inyong mga asawa? No? Di na daw. Papasalamat ba kayo sa inyong mga asawa? Mga married men? Salamat kayo. Na hindi yan curse God and die. Magkasakit ka at mawala sa'yo kahit ano mangyari sa'yo. Hindi yan sinasabing mamatay ka na. No? Kahit mag-away kayo yan, kahit pagkatulog nyo, gustong takpan ng unan yung bibig nyo. Dahil sa lakas mo humilik, no? Nagtakpan na lang. Hindi pa rin. No? God is omniscient God. I thank God for the life of Job sa Bible. Na alam natin that after ng lahat na nangyari kay Job, ano nangyari? Blines siya ng Panginoon. No? And ako, nagpasalamat ako na ang Job ay nakasulat sa Bible. Kaysa ako yun. No? Salamat ako, hindi ako yun. No? Kaysa ikaw yun. May mga tao ngayon na gusto pang daanan ang dagdagan ang Bible. Huwag na natin dagdagan ang Bible. No? Pagdating kay Job, gusto pang, ako yun. Gusto nating tayo yung makasulat sa Bible. Ako po salamat ako. Si Job ay nakasulat na sa Bible. Hindi yun Aristotle Paculio.
Lord, wag naman. Oh, baka hindi ko kayanin. No? And because He is omniscient, He is omnipresent, it speaks us of protection din sa atin. God is everywhere. Wala sa US lang, wala sa Israel lang ang Panginoon, wala siya sa Bethany, nasa Shiloh siya hanggang ngayon. Salamat tayo, nakasama natin ang Diyos. At sometimes we do think that God is only in Israel, in America kasi mayaman sila, in UAE. God is not limited. Minsan lang, madala sa buhay natin, nililimitahan natin ang Diyos. No? Lord, hindi ko kaya dito sa Pilipinas lang, Lord. Mahirap ang buhay. But ang Diyos sa labas, Diyos pa rin dito. Ang gusto lang ng Diyos is tayo ay mag-faithful sa Kanya. Full of faith. Lord, help me to be faithful sa iyo. Hindi, Lord, dalhin mo na ako doon. Lord, please, mas mayaman doon. Parehas lang naman ang Diyos. Same God. Thank God that you are member of, or salamat na tayo sa Diyos na nandito tayo sa Pilipinas. Alam mo, mahirap pasalamatan ngayon na we are in this Philippines. No? We are in this country today. No? Marami ang pwedeng kumagat sa atin. Maraming crocodiles. Maraming mga sakuna. Pero I praise God for the freedom that we have in Philippines. Salamat tayo. New Year nga, walang kahit anong gawin mo. Baputok ka. Putukan mo yung kamay mo, okay lang. No? Sa iba, walang ganun. Iba yung enjoy. It's more fun in the Philippines. Ika nga nila. No? It's more fun in the Philippines. And we praise God for the freedom that we have na pwede tayo magkaroon ng gantong gathering. Pwede tayo makapag-preach, pwede tayo makapag-share ng salita ng Panginoon. Thank God, and also thank God that you are a member of this church. This is your family. Salamat nga ako last Wednesday or Tuesday for the luhod na binigay sa atin. Sabi ni Tatay Peter, luhod. Sabi ng salita ng Panginoon. Should be thankful. Why? Because thankfulness challenges what we believe about God. Sino ba ang Diyos? Ano ba ang Diyos sa buhay natin? Hindi tayo nagpapasalamat, puro reklamo yung bibig natin. In Romans chapter 8, verse number 28, ano sinabi ng Diyos? Romans chapter 8, verse number 28. Sabi ng Bible, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Kaya dapat natin, ang ating pagpapasalamat ay nagpapatunay na ano ba yung pinapaniwalaan ko sa Diyos? Sino ba ang Diyos sa buhay ko? No? Being thankful or thankfulness challenges what we believe about God. And maybe start this year, Lord, alam ko na Ikaw ay omniscient, omnipresent, and all-knowing, all-powerful, Panginoon. Kaya mong gawin ang lahat. And all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. But thankfulness challenges us what we believe about God. And number 2, hindi tayo magtatagal ngayong umaga. Number 2, thankfulness, it challenges what we believe about eternity. Naniniwala pa ba tayo na ang Diyos nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Amen, siguro. Amen. No? In John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Buhay na walang hanggan. We are not just citizens of Philippines, but we are citizens of heaven. No? In Matthew chapter number 16, verse 19 to 21. Kaya kung hindi ka lang dito, alam nyo, isa sa sinabi ni Pastor Paul Chappell, hindi ko makalimutan, the greatest investment of time is investing for eternity. Kung ano man yung ginagawa mo sa buhay mo ngayon, na mga kayod sa buhay, para makakain, para makabili ng magandang damit, magkasasakyan, magkaroon ng magandang bahay, and comfortable life.
or one word equals success. No? Successful life. Iiwan mo rin yan. Kaya sinabi niya, the most wonderful and pinaka-wise na investment of time. Hindi ka na matutulog dahil sa trabaho mo. No? Amen daw, sabi natin, Aida. Pero iiwan din natin tong lahat ng to. That's why kung you are spending your time here on earth, di naman masama maghangad ng magandang buhay. Naghangad ako ng magandang buhay. Ang sarap kaya matulog ng masarap. No? Ang sarap kumain ng masarap. Masarap na eh. Siyempre, masarap talaga. But, tingnan natin sa Matthew chapter number 6, verse 19. Sabi ng Bible, lay not up yourselves treasure upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. Kasi kung hindi ka naman pala dito, and you are thankful kung ano mga bagay mo dito, in every situation you are in, be thankful for the eternity. But lay up yourselves treasure in heaven, where neither moth nor rust that corrupt. Kahapon lang nag-search ako na anong pinaka-safe na mga bangko. Ngayon, gusto mag-invest ng something para lang may makuha din tayo, di ba? Gusto natin mag-invest. Pero kung gusto natin pinaka-safe na investment, dun sa langit. No? But lay up yourselves treasures in heaven, whether neither moth, ano ba yung moth? Mga ipis, mga kumakain ng tela, kumakain ng papel, nor rust. Ano ba yung rust? Ano ba yung rust? Ano ba yung rust sa Tagalog? Kalawang, doth corrupt, and whether thieves. Alam nyo, kahit i-banking ngayon, pwedeng nakawan pala. No? Hindi na ganyan ka-safe pa rin. Kaya invest wisely. Whether thieves nor do not break through nor steal, for where your treasure is, there will your heart be also. What do you believe about eternity? Ano ba pinapaniwalaan mo about eternity? Ano ba pinapaniwalaan mo sa buhay na walang hanggan? In 2 Corinthians chapter 4, verse number 17, tingnan natin ilang passages sa Bible. 2 Corinthians chapter number 4, verse number 17. The Bible says, now the Lord, for our light afflictions, which is but for a moment. Etong mga nararanasan nating hirap sa buhay ngayon, para lang guminawa ang buhay, kailangan mo munang dumaan sa hirap. No? Ano sinabi ng Diyos? It is but for a moment lang. Season lang yan. Sabi nga ni Kuya Kim, weather lang. Ngayon maulan, bukas mainit. Sabi nila, na daw sa gulong. Ang buhay ay parang gulong. Ano? Minsan kayo nasa taas, minsan sa baba. Hayaan natin yun sila. Which is bad for a moment. Yung mga ganyan, lilipas din yan. Mawala na yan maya-maya. Maya-maya. Amin mo na. Work it for us a far more exceeding and eternal weight of glory. May naghihintay sa atin doon. Sa langit, sa taas. No? Do not be consumed by this world. God is going to change everything. Lahat ng bagay. Our job and our responsibility is to live a life that is reflecting the Word of God. In Romans chapter 8, verse number 18. Romans 8:18. The Bible says, for I reckon that the sufferings. Alam niyo, ang hirap, no? Tanggapin ang isang buhay. Okay lang sana ang pagiging Kristiyano kung wala ng sufferings. But this is part of our lives. You know, maraming, sa Bethany, chismis kasi Gusto natin yung ganyan minsan. Bethany, maraming mga
Marites pa rin. Maraming Marites. And madalas naiinis ako, lalo na pag pamilya ang pinag-uusapan. Pamilya ko, wala naman kaming ginagawa sa inyo. No? I do believe ma-feel natin yung mga ganyan. No? Pero I'm thankful for my father. Salamat ako kay Pastor. No? Sabi niya, hayaan mo lang yan sila. No? They are part of the colors of life. Mga panglasa sa buhay. Kasi kung puro tamis na lang ang ating mararamdaman, puro tamis na lang, diabetes na yan. Kailangan natin minsan ng mga pait na mararamdaman. For it is sometimes healthy. No? Healthy din ito. And itong mga sufferings na inaalaw sa atin ng Panginoon, part ng kulay ng buhay yan. No? Maghintay ka, kung gusto mo wala ka ng problema, mamatay ka na ngayon. Wag mo na. Wag mo na. Wag ka munang sumunod kay Rainier. No? Alungkot isipin. Isa sa pinakamagaling magtenor doon ngayon, wala na. No? Ingat kayo mga tenor. No? Yeah, the Bible says that, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared. Hindi natin may kumpara with the glory which shall be revealed in us. Pagdating natin sa langit, itong mga inaangad natin ng mga gold, silver, precious stones, lalakaran na lang natin to. Yung pearly gates, hindi na tayo doon na, uy, pearly gates! Uy, pearl, mamahalin to, isang lako kaya to, wala na. For this mortal mind and this earthly mind. No? Ano ba yung earthly? Gusto natin ang mga bagay sa mundo. No? Maganda to. But do not be consumed by this world. God is going to change everything. Our job and our responsibility is to live a life that is reflecting the Word of God. Think about this. Pagdating natin sa langit, wala na tayong feelings na ganito. No? Ay ganda, tingnan na, uy, ganda ng barong mo. Ganda ng suot mo ngayon. Ganda. Wala nang gandong feelings pagdating sa langit. This mortal heart will be changed into an immortal one. And our bodies will be immortal. We shall all be changed. Glorified bodies. Itong mga buhok na puti ngayon, mapapalitan ulit ng itim. Yung mga nawawala na buhok, kakaroon ulit yan. Yung mga sakit-sakit natin sa tuhod, sa kung saan-saan, nawawala na yan. No? Itong mga ngipin natin na kulang na. Mababalik yan. And these things na mga inaangad natin sa mundo, mawawala na to. No, ulitin ko, hindi na tayo magdi-desire ng, uy, pearly gates, uy, gold, streets of gold. No? Wala na, kahit ilang tons pa yun tayo. No? Pagdating natin sa langit, mapapalitan ng, for we will focus upon Jesus. Focus, Lord. Pagdating natin dun, focus na tayo sa ating Panginoon. Nakatingin na tayo. We shall all be changed. Our focus will be on Jesus. And wala tayong ibang sasabihin, but Lord, thank you. Salamat. Salamat, unang-una, nakarating ako dito, Lord. Salamat, I am not worthy to be in this place. For I am a sinner. I am but a worm. But Lord, because of your grace, of your love, ako'y nakaabot dito. At pagdating natin doon, magbibigay tayo, mag-offer tayo sa Diyos ng mga crowns na Kanyang binigay sa atin. At kung ano man yung mga ginawa natin dito sa mundo, yun din yung offer natin sa Kanya. At mahiya tayo kung wala tayong offer sa Kanya. Siguro ang mga ginagawa natin na itong mga bagay na to, we're just doing this to prove ourselves na magaling ako. Dito sa choir, walang magaling. No? Walang magaling sa atin dito. Lahat nagpa-flat. Lahat pumipiyong. Patunayan natin na ang buhay, ang Diyos, at ang Kanyang pinangako sa atin na eternity will be life with Jesus. We should be thankful for it. No? When we are thankful, it is heaven on earth. No? Kung marunong lang tayo magpasalamat sa Diyos, it is heaven on earth.
ayusin natin ating mga buhay. Lastly, amen, maaga tayo ngayon, 11:39 pa lang. Ano kaya number one? Number one is being thankful challenges us what we believe about God. Secondly, being thankful challenges what we believe about eternity. And lastly, I don't want to end this preaching na malungkot or galit or anuman ang ano natin. Baka isipin nyo, 2026 pastor, galit ka pa rin. No? It challenges us about what we believe about grace. Biyaya ng Panginoon. Siguro, mga natatanggap natin sa buhay na to is just partial lamang. Partial lamang. I hope and pray that this church will be a church na puno ng pasasalamat sa Panginoon. Alam nyo, mahirap pasalamatan ng mga bagay na hindi kaya-aya. Halimbawa natin, congregation natin. Alam natin ang reality na ilan na lang tayo. Hindi na nga tayo napupuno. No? But it's only by the grace of God. Alam nyo, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon. You know why? Kasi alam niya yung capacity ng bawat isa. Siguro alam ng Diyos ang capacity ng pastor ninyo. Siguro alam ng Diyos, hindi na siguro, alam ng Diyos kung ano yung kakayanan natin. At sa mga kakayanan natin, alam niyang hindi natin kaya to. But my grace is sufficient. In times of weakness. That's why God is allowing to get these things far from us, just to develop us and develop our hearts and a life of thanksgiving. Papasalamat pa ba kayo na nakikita niyo pa rin yung katabi niyo ngayon? Siguro kasi sa mga time na marami tayo, dito na naman siya, yan na naman siya. Eto na naman tong batang to, makulit to eh. No? Kaya hindi tayo binibigyan alagad ng Panginoon ng mga blessings ng mga tao. We can develop a heart, a life of thanksgiving. We can start to give thanks. God in His wisdom put us here. No? We've come this far by faith. Alam niyo, hindi biro ang 38 years. Tapos babaguhin ulit. No? Maging mission ang church na dati. Pero alam niyo, it is only by the grace of God. Sabi ko nga kanina, it is only by the grace of God that we are not yet consumed. Buhay pa rin tayo. And now, it is only by the grace of God na ang kanyang ginagawa na pagbabago sa buhay natin, restoration, revival sa ating mga buhay, ay it is only by His grace. And we should be thankful for it. Kung ano mga situation natin ngayon, Lord, in everything give thanks. Kung ano mga situation ngayon, Lord, tulungan mo ako. Hayaan mo na ang puso ko ay magkaroon ng pusong nagpapasalamat sa inyo. Kahit ilan na lang kami, Panginoon, salamat at nagpapatuloy kami. Salamat, Lord, nagpapatuloy kami. Hindi ako nakabase sa kung ano mang sabihin ng aking mga kapatiran sa church. Hindi ako nakabase kung ano mang sabihin ng aking mga ka-workmates. Hindi ako nakabase kung ano mang sabihin ng anak ko, ng kung sino man yan. But nakabase, Lord, salamat, nakabase ako sa inyong biyaya sa buhay ko. And the grace of God is always sufficient sa buhay natin. Hindi ito nagkukulang. God in His wisdom place us here, put us here. Never forget to live a life that is thankful sa Panginoon. Lord, salamat. Alam nyo, may testimony nga dati daw. Hindi ko alam kung totoo ba ito. Narinig ko lang. May testimony. Sabi niya, salamat ako sa lahat ng aming mga kapitbahay na ang kanilang mga ulam ay kinain ng mga pusa. Kinain daw ng pusa, kaya nang ilan sa mga tayo. Sabi niya, salamat ako dahil ang ulam namin hindi kinain. Marami nagtaka, ano bang ulam niyo?
Asin po. Isipin niyo yung bata, nagpasalamat, no? Asin na nga lang, pinapasalamatan pa. Pero sinabi ng Panginoon, in everything, give thanks. Hindi dahil lang sa situation. We should not be polite lang. No? Kailangan naman polite ang isang tao. It's one of magandang example ng isang bata na marunong siya magpasalamat. Polite, being polite. But God doesn't want us to be polite only. He wants us to be thankful. Hindi niya sinabi, in everything, be polite. Kasi ang pagiging polite ay just sukli kung ano man yung natatanggap mo. No? But being thankful, Lord, thankful. Lord, I am thankful. And kung hindi mo kaya, sinabi ang Diyos, no? Hindi ko kaya magpasalamat, Lord, sa ganito. Sa buhay na ganito. No? Ang anak ko, makulit, mahina, sa school, pasaway, mahina ang isipan, hindi nakakasagot agad. Salamat ka, may anak ka. No? Iba, naghahangad ng anak, hindi pa rin naghahangad. Tito ko, they prayed for a son, 13 years. And after lumaki ang bata, namatay lang din siya. Tagal nilang hinintay at namatay lang din siya. Salamat tayo. Sa mga magulang natin, Lord, kahit ganito magulang ko, Lord, salamat. Iniingatan nila ako. Pinapakain ako kahit tamad ako sa bahay. No? Lord, kaya ko ba magpasalamat? In Philippians 4:13, the Bible says, ano daw? I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Nagbibigay ng kalakasan ng Panginoon. For us to be thankful sa Kanya, isa ang dapat natin tandaan. Lord, everything is better than what I deserve. Lord, it is only by your grace. Lord, thankful for the eternity. And Lord, thank you dahil may Diyos akong pinapaniwalaan that He is an omnipresent God, He is an omniscient God, and He is an omnipotent God. A life of being thankful to the Lord. Naway na-bless tayo ngayong umaga. Kahit maiksi lang, 11:46, maaga pa tayo natapos. But I hope that God will be pleased in our lives. In everything. Not situational, not kung ano lang yung mga natanggap mo, not being polite, but in everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Let's pray. Heavenly Father, salamat. And you're worthy of pasasalamat, Panginoon. Not just for the things that you have done, but for who you are. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos na nakakaalam ng lahat. Ikaw ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Wala kang hindi kayang gawin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na kung saan man kami, Panginoon, pwede kaming tumawag sa inyo. At ikaw ang Diyos na nag-promise sa inyong mga anak na I will be with you always, even unto the end of the world. Na kahit magunaw man ang mundo, Panginoon, we are safe in your hands. Lord, salamat for this life that you've given to us. Kanina, Panginoon, nabalitaan namin na isa sa aming mga kapatiran na umaawit na dyan, kasama mo sa langit, Panginoon. But Lord, habang kami nandito sa mundo, help us to be thankful. Hindi dahil kung anong meron kami, but may Diyos kami, Panginoon. Lord, we pray that you will challenge us more kung ano man yung paniniwala namin sa iyo. Ano man yung pinahawakan namin at paniniwala namin about sa eternity, Panginoon. But Lord, help us not to look on the things that are here on earth, na ito'y mawawala lang din. But Lord, help us to always look and see your love na magdadala sa amin sa eternity. And Lord, for your grace that is always there, Panginoon. Kahit na mas malaki pa sa aming mga kasalanan. Lord, we need it every day. Salamat, Panginoon, na hindi ka pumipili. It is not a merit, Panginoon. Hindi ito reward.
but it is an unmerited favor from our God who truly loves us. And as being thankful, Panginoon, help us also, Panginoon, na maging good steward kami sa mga bagay na inyong binigay sa amin. Help us, Father, na makita na ang lahat ng bagay na ito ay galing sa inyo. At every good gift is from above. Sa buhay, sa pamilya, sa mga kayamanan, sa church na kung nasaan kami ngayon, Panginoon. Lord, salamat for this pagpapaalala sa amin and encouragement, Panginoon, as we start this year. Salamat, Panginoon, sa lumipas na 2025. Marami kaming mga lilingunin ulit, Panginoon. But help us always to look at it sa inyong mga mata, Panginoon. That it is only filled with grace, love, and thankfulness. Lord, sa pagpapatuloy namin ngayong umaga na ito, kayo po mag-bless sa bawat isa. Salamat sa inyong salita. Just pray, Father, that we will have that heart of being thankful sa inyo, Panginoon. Lord, binabalik namin lahat ng papuri sa inyo. Pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po tayong lahat and let's sing our closing song. This will be our closing hymn for the month of January. Scripture. Po tayo po tumayo. Let's sing. I know whom I have believed. Amen. I know not why God's wondrous grace to me hath made known, or why unworthy Christ in love redeemed me for his own. But I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. I know not how this saving faith to me he did impart, nor how believing in his word wrought peace within my heart. But I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. I know not how the Spirit moves, convincing men of sin, revealing Jesus through the Word, creating faith in him. But I know whom I believe, and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. I know not what of good or ill may be reserved for me, of weary ways or golden days before his face I see. But I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. Ito po. Tatay Romy,
Please close us in prayer po. Hindi po ba? Please close us in prayer po sa atin ngayong umaga. Kaya po mag-end sa atin sa panalangin. Prayer. Closing prayer po. Closing prayer. Salamat tayo for this couple. Unmute niyo po, nanay. Hindi pa po, wala pa pong boses. Pindutin niyo po yung mic. Yung mic po. Diyan na logo. Okay, good. Hello. Sige po, please close us in closing prayer, Tatay Romy. Okay, let's pray. Father God, Yahweh, Lord Jesus Christ, and God the Holy Spirit, pagpalain niyo po kami ngayong bagong taon sa unang linggo ng aming pagsamba, Ama. Naway patuloy po kaming magkaroon ng commitment na maglilingkod sa iyo, mag-aalay ng aming buong buhay sa iyo, Ama. Patuloy kang iibigin sapagkat ikaw ang unang umibig sa amin. Salamat po sa banal na dugo na itinigis mo sa krus ng Kalbaryo at kami nagtatamasa ng salvation. At meron po kaming assurance na makakasama at makakapiling mo kami sa iyong kaharian magpakailanman. Muli, inihiling ko po na pagpalain mo po ang bawat isa, gabayan at tulungan mo po kami katulad ng 2025, isang buong taon ng 2026. Naway wag po niyo kami pagkukulangin, pagkalooban niyo po kami na maayos na kalusugan, pagkalooban mo po ang buong pamilya namin ng kapayapaan, kasaganahan. Maraming salamat po, Ama, sa iyong paggabay, sa iyong pagpapala. Sa lahat-lahat, Ama, kulang ang mga salitang mamumutawi sa aming mga labi upang pasalamatan ka. Naway sa simpleng salitang maraming salamat po. Thank you po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning po sa inyong lahat. Good afternoon. Lunch break. Happy New Year po. Year We po. love you.